Ayan po at ito lamang po ang masabi ko ngayon dahil mayroon po akong ipapakita. Lahat po ng mga nag-alipusta dito kay President Duterte mamamatay. Tandaan po ninyo yan, ha? Ay yung huling ng alipusta dito kay President Duterte, aba ito si Sharon Cunita. Nakita niyo naman, di ba? Pero napakahirap yata yung isa kang parang balyena tapos magiging parang bangkay ka. Parang napakahirap yata yun. Hindi na yun diet. Hindi na diet yun. Magmula ka sa pagiging balyena, di ba? Parang balyena na itong Sharon Cunita na ito. Di ba? O ay ngayon, mukhang bangkay na. At may nakapost pa na pumunta raw sa Singapore at doon magpapagamot. Ayun na nga sinasabi ko. Mamamatay kayong lahat. Diyan sa pag-aalipusta ninyo dito sa matanda. Na pagkatapos nyo yung pakinabangan, pagkatapos yung pinuri noon, ngayon, puring-puri yan sila noon kay President Duterte. Yan Sharon. At meron pang video na yan sila ni BP Sara pero pumunta kay Bangag at pinupuri niya si Bangag. Ngayon, mukhang bangag ka na rin at mukhang bangkay ka pa. Ito po yung litrato. Di ba? Parang napakahirap yata ito. Nung manggaling ka sa pagiging balyena, ito ka na ngayon. Para ka ng talabong. Ayan o. Ayan o. See? Ayan. Di ba? Nakalagay po rito, Sharon Cunita lumipad pa Singapore para magpagamot. Ayan po nakasulat dyan. Ayan. Tingnan mo. Para ng bangkay. Mamamatay kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo. Kayong mga nang-api. Kayong mga nagtraidor kay BP Sara. Mamamatay kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. At ipakita ko ulit. Para makanyo nyo. Yan, nanamin nyo. Hindi ba't parang mukhang balyena na yan. Tapos magiging ganyan ka. Abay, may say something. Kuha na yan, hindi na diet yan. Cancer na yan. Sabi ko sa inyo. Ayan. Yun po ang napapala ng mga gago. Ayan po at sandali. Tapos ito pa po bago po tayo mapunta doon sa mga nagtatanong sa mga subscriber ko ay mamaya alam po at ito muna ang unahin ko kasi baka makalimutan ko. Alam niyo po ba na itong si Luis Tro, yan si Luis Tro, tinira po nito Pasio sa puwet. Tinira! Hindi ko lang po may ikon dito dahil kailangan ko pang magdala dito ng 2 tablet Pero baka bukas po ay mapapanood nyo yan. Ulitin ko, tinira ni Topacio, ni Atty. Topacio ang puwet ni Luis Tro. Kasi ang sinasabi po ni Topacio, itong mga pinaggagawa ni Luis Tro dito sa tawag dito Kongreso na yung hearing sa impeachment daw na yan kuno. Kaya tinira ni Topacio sa puwet. Kaya ko po sinabing sa puwet, tinira ni Topacio itong si Luis Tro kasi yun pong ulo niya nalipat na po sa puwet. Dahil ang sinasabi po ni Atty. Topacio ay bubo itong si walang utak itong si Luis Tro. So ibig sabihin, kung ikaw ay matalino, ay hindi ka titirahin sa puwet kasi yung ulo mo nga nalipat na sa puwet mo. Kahit tinira ni Topacio. Ang sakit nun yung sasabihin kang bubo. Ang sinasabi ni Topacio yung
pagka ikaw daw ay bobo, at pagka pinanood mo raw itong si Luistro, aba ay pupurihin mo kasi sasabihin mo na matalino si Luistro. Pero yung matalinong tao na nakapanood dito kay Luistro, abay masasabi mong bobo itong si Luistro. So yan po. Kaya yun po, tinira nito Pasio yung puwet kasi nandoon na po yung ulo niya sa puwet niya. Yan po yan. Okay. Mapunta naman po tayo dito sa ano to. Aywan ko kung na-save ko ba yun. Hay. Tika. Yun po palang nagpe-friend request sa John Berana na nakalak ang inyong FB account. Ang masasabi ko po dyan ay isa kayong mga magnanakaw. Hindi lang po kayo magnanakaw, ang dami nyo pang utang. Kaya nagtatago kayo sa pag-lock ng inyong mga FB account. Tapos magpe-friend request kayo sa akin na nakasara yung inyong FB account. Adi ang tawag dyan, either multo kayo, magnanakaw kayo, o di kaya smuggler kayo. Yan lang po. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag kayong mag-friend request sa akin na nakalak yung inyong FB account. Ano? So nagkakaintindihan tayo kasi ang trato ko dyan sa mga ganyan, isa kayong magnanakaw. Okay. Hindi ko man na-save dito yung tanong ng ating subscriber na ang sinasabi po niya ay kung pwede raw pong habang nagtitake siya nung itinuro natin, ay ako lang pala nagturo, hindi pala kayo kasali sa nagturo, ako lang pala nagturo. Yung tungkol po doon sa detox ng COVID-19 vaccine na yan, ay kung pwede raw pong isabay na rin po niya yung kasi meron daw siyang iniinom or maintenance na iniinom na gamot. Opo, wala naman pong problema yun kasi yung pong itinuro ko sa inyo, wala pong kinalaman yan sa mga gamot na mga binibili dyan sa butika. Ayan pong itinuro ko, natural na natural po yan para lang kayong kumain ng saging, ganun lang po yan. So wala pong epekto yun. Pwede po, pwede kayong uminom ng gamot na habang umiinom kayo ng ng tinuro ko. So mayroon din po nagsabi dyan na nag-umpisa na raw po siyang uminom nung itinuro natin. Ay, natin eh. Yung tinuro ko po, ay ako lang naman pala nagturo, hindi naman pala kayo kasali eh. Na uminom na raw po siya at napakasarap daw po pala. See? Tingnan niyo. At wala daw po kayong malalasahan na kung ano pa. At ang sinasabi niya ay napakasarap nga at yung ibang mga ingredients daw hindi nila ma-detect doon sa mga ininom nila. So hindi po talaga. Kasi kung yun ay malalasahan mo yung mga other ingredients, kung po yan, hindi po epektibo na pang-detox yun. Kaya kailangan wala kang madidetect na lasa ng isang ingredient na yun. So ayan po. Yun po lang feedback sa akin at anyway, maganda naman at masarap daw. Ayan at ano pa ba yung mga kanong ko dito So, good afternoon everyone. Ulitin ko lang po Kumpirmado po na talagang mayroong piki na bigas. Hinahalo po nila yan sa totoong bigas kaya hindi nyo po mahalata. Kaya napakakan po talaga. Napakademonyo po talaga yung mga gumagawa nito. Grabe. Napakarami na pong scam ngayon. Kaya pakakan po kayo, pakaingat po kayo, lalo na po itong ating mga senyor, Pagka mayroon kayong ganyan, huwag na kayong magpipindot ng mga
anong tawag dito, yung mga link na pinapadala sa inyong Facebook account or saan man, huwag nyo pong pipindutin yan. Kaya ganun din po, huwag din kayong magpapasisend sa akin ng mga link na yan, kasi antimano po, ini-erase ko po agad yan. Kaya useless po yung magpadala kayo ng link. At saka isa pa, yun pong messenger ng Birana, ng June Birana ay talagang hindi ko alam kung bakit ganito na minsan halimbawa may message, tapos babasahin ko, antimano pagkapindot ko, di ba kanya naka-bold yan, halimbawa yung mag-message sa halimbawa si Maria Palangana, di pagka pinindot ko yon, nabubura agad. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya limit lang din po yung pagpapadala ng message doon sa John Birana. Manapa doon na lang kayo sa Tarik Hasan Mirza. At sa John Birana po talagang siguro sobrang dami na po yata siguro, kaya hindi na talaga makatanggap ng message. Anyway, yun po, kumpirmado po na yung bigas po ngayon, hinahaluan na po nila ng piki na bigas, at yan po ay plastic po yan na ginagawang bigas, at halos hindi nyo raw po mahahalata. Halos, kung hindi nyo raw po talaga iisa-isahin yan tapos baliin, hindi nyo raw po talaga malalaman na yun ay plastic. Kasi yung totoong bigas po, kumuha kayo ng kung matibay po yung yung kuko magkabilang kamay, pagka ginanyan na po, yun, tik, mababali siya. Pero yun daw pong bigas na piki na yan, pagka binali nyo daw po, ay hindi nababali, kundi gumaganyan lang. Tawag nito, yung sumusunod lang. Iyon po. So, kumpirmado na po na mayroong ganun talagang bigas. Pakaingat po kayo. Nandito na po lahat ang kasamaan sa administration ito. At ngayon, nakita nyo po ba itong si Percy Sindanya, yung congressman ng Iwi, na hindi ko po alam, parang tikbalang po yata yan kasi hindi naman normal ang itsura niya. Nakangiwi. Tapos doon sa hearing nila, may dala-dala pa siyang piatos. Akala niya siguro sikat na siya kasi parang pang-iinsulto kay BP Sara yun. Huwag muna kayo mag-iinsulto. Malalaman na ninyo kung sino yung Mary Grace Piatos pagdating doon na sa Senado. Pero diyan sa inyo, manigas kayo. Imagine mo itong Percy Sindanya na ito. Abdukan na nga, PWD na nga, hindi pa nahihiya na magdala-dala ng piatos at ipapakita pa niya yung piatos doon, nakala niya sikat na sikat siya. Nako naman Percy Sindanya. Ang asikasuhin mo yung nakangiwi mong bunganga. Para kang alien. Sa totoo lang, para kang alien. Gusto niyo makita? Sige, ididimo ko po sa inyo sandali, didimo ko. Ayan po, si Percy Sindanya. Ganyan po. Tapos, ano ba yan? Ayan. Tapos, nakangiwi ang putang ina. Ganyan ayan po, ayan. So, parang kan po ito, alien po yata yan. Alien ba ito? Ay bullshit na taon to. Kung tao nga ba ito? Hindi tao ito. Kan po ito, maligno ito. Alien ito, alien. Hindi po tao yan. Tingnan nyo na itsura. Meron bang itsurang ganyan tao? Tapos tingnan nyo yung buhok niya. At talaga namang wala na. Yung kabila, yung kabila talagang wala na. Ayan di ba? Sa kabila ba? Ganyan na natin. Yan. Di ba? Kung po ito, hindi po tao ito. Alien po ito, alien.
Kaya matakot kayo dyan. Hindi po tao ito. Nakala mo ang pugi-pugi niya na magdadala pa siya ng piatos doon sa hearing nila sa Kongreso. Alam mo, Persele Sindanya, ingat-ingat. Baka mamaya magsalubong tayo. Total, madali kitang makilala kasi yung bunganga mo nakangiwi na. Babanatan ko yung kabila niyan para doon naman sa kabila ngumiwi na ganyan. Tangin na itong alien na ito. Tumigil-tigil ka. Kung ganyan ang itsura mo, sabi ko sa iyo, huwag kang masyadong sikat dyan. Huwag. Kasi unang-unang mapapansin ka na isa kang alien. Bullshit to. Oh. Ano pa? Ay, nako. Sindan niya na gago. Ayan tuloy, nasira yung buhok ko. Oh. Huwag masyadong naghaharap sa kwan. Ayan, titigan niyo po. Tao po ba yan o isang alien? Kayo po ang magsasabi kung ano po ang itsura nitong alien na ito. Para sa akin po yan ay kwan ito. Ito po yung kwan, yung aywan po saan galing lupalop ng mundo yan. Baka ito galing sa kwan ito sa puno ng balite. O yan po. Buisit ka, hayop ka, ang kapal ng pagmumukha mo na haharap ka sa camera na ganyan ang itsura mo. Kapal ng mukha mo. Ano pa ba yung kwan? Yung uulitin ko lang pong pakita sa inyo. Hindi po normal ito. Magmula sa pagiging balyina. Parang balyina na ngayon, ganyan ka. Stage 4 cancer na po yan. Yan po. Tapos, kung ano-ano pang alam niyo, Sharon, sa totoo lang, hindi ka sana babatikusin ng tao kung hindi ka gago eh. Kasama na yung asawa mong ko na yan. Wala rin sa katinuan. Yan, dagat. Wow! Dagat! Tapos, pumunta pa yan sila doon kay Romeo Sagon. Sagon ba yun? Sagong. Naglapa po ng hilaw na tilapia yan. Saka yung itin ng manok. Baboy ang putang ina. Hayop. Abnormal po yung mga yan. Sa totoo lang po yung mga nandyan sa Senado at sa Kongreso, mga abnormal po yan. Kaya dapat ito, sinasabi ko nga po, dapat to magkamatay na lang ito para mapalitan po ng hindi abnormal. Mga abnormal po, mga PWD yan. Tingnan mo yung sisindan niya na yung parang alien. Mukhang alien talaga. Ganyan-ganyan yung alien na ginawa naming kuan dati. Ginawa naming pinagpraktisan. Tinignan yung kaloob-looban ng katawan niyan. Ganyan-ganyan. Oh. Kaya ang kuan yan, ang kuan po nito, puro ugat po yung bitukan niyan. Mamamatay rin po yan si ngiwi na yan. Ayan po ang kuan eh. Nagsimula na eh. At nako. Ewan ko. Ito, kunin po nito yung panoorin niyo po. Pakinggan niyo po kung hindi niyo mapanood, ha? Satanas. Hi guys! Napakagaling pala talaga na abogado ni Atty. Kaufman pero kahit ano pa man, walang karapatang litisin ng mga dayuhan ang kahit sino pa man sa ating mga kababayan. Pero dahil sa mga sindikato, oligarko, mga kaliwang grupo, durugista at kawatan, at lalong-lalo na yung bangag sa palasyo na traidor sa bayan, nadala si PRRD sa International Crocodile Court. Kaya ano pang silbi ng ating Supreme Court? Walang matinong ebidensya ang crocodile prosecution pero si PRRD patuloy pa rin nilang kinukulong. Hindi nila mabitaw-bitawan kasi ginawa tayong gatasan gamit ang kaba ng bayan. Gastos pa natin ang witness na mga bayaran.
Japan, kaya ang hirap magkaroon ng presidente na puro kabangagan. Ang opinion ko, base sa nangyayari at nakikita ko, kitang-kita naman kung paano dinukot ang ating Pangulo. Klarong-klaro naman na hindi dinaan sa tamang proseso, basta na lang dinala sa dahig ng mga siraulo. Kayo, anong opinion nyo? Write your comment below kung tama ba ang ginawa ng Pangulo. Hi guys! Napakagaling Ayan po. pala. Speaking of PRRD, pinagpipilitan po ng Japan yung human right advocate ng Japan at talagang hindi niya nilulubayan na ano yun, na hinihingi na kunin si President Duterte at dalhin sa Japan para magpagamot. Yan po yung human rights advocate ng Japan. Hindi ko lang po nakuha yung pangalan. At yun po ang good news at gusto niya pong kunin at dalhin sa Japan si President Duterte. Ayan. Ano yun sa ano yun? Basta po, kinukan niya. Talagang pinagpipilitan ng hapon na dalhin sa Japan. At yun po ang good news sa atin lahat. Anyway, ano po ba yung mga nandito? Ito ipapanood ko lang po sandali, total maaga pa naman. Kung papaanong binanatan ni Eloy Bugres itong yung addict na pare. Yung pare na addict At talaga pala nagmimisa pa pala itong bullshit na pare na ito. Sa totoo lang, ang kapal ng pagmumukha nito. Kayo naman, mga tao kayo, gusto ninyo na nagmimisa pa itong pare na addict na ito? Talaga napakabobo ninyo. Yung mga nagsisimba pa rito, yung mga pumapasok pa dyan at kung ito ay yung nagmimisa, itong pare na si Villanueva na ito na addict, tapos hindi pa kayo malis at nakikinig pa kayo sa misa niya, ay mga kwan kayo. Hindi lang may saltik ang ulo ninyo, may kaltog pa. Ito. And the fucking church, they need to be separated. That is the universal rule of thumb. Wala ka pakialam kung paano pala kaya niligo ang kanyang Pilipinas. Ang pakialaman mo kung paano masalbat ang mga bilatsing Iloy na kaluluwa sa mga tao nga katulad mo. You speak about Pontius Pilate na nagpanghinaw sa kamot. You are the example of Pontius Pilate. Gago! You promoted different things sa mga sakristan mo. You told them, this is according to those people who fucking knows you in and out. And even you confessed straight from the horse's mouth that you were indeed a drug user, isn't it? And the reason why you took up being a priest, why is that? Ano nga? Para ma-cleanse ang iyong personal, ang iyong karakter. Dahil marami kang ginago, marami kang ginahasa, marami ka rin minulistya. Bago ka nagluhod-luhod kay Jesus Christ. Di po ka you teach about not to be judgmental. You teach about who are we to judge a person's sins. Before you try, nasitain mo ang dumi sa mukha ni Kadidi, kung kunin mo muna ang dumi sa iyong mukha, padre, di kakao. Tumapatay ka, nakarali ka, tumapatay ka dito. Bakit? Ilan ba putang ina sa katsuka sa iyong mga kabataan ang nataysi ng mga para? So the plan was 6 chemo intervention and then 1 cryotherapy. So, but after the first chemo intervention, they saw that my tumor had shrunk. Kung wala kang pagpapahalaga sa iyong kapwa, sa lipunan at sa karapatang pantao, ikaw ang pinakamababang uri na tao na nilalang sa mundo. Ang tawag sa iyo, karton. Oh, yan po yan. Ito ang nangyari kay Duterte. Huwag natin kalimutan na hindi lang buhay ang tinukhang ni Duterte. Tinukhang niya ang katotohanan. Tinukhang niya ang magaganda at magagara bilang Pilipino. At dahil dito, ang ating sigaw, Duterte na nagpapatay, sanhay ka na habang buhay. Konsibilidad mo, hoy gago nga Flavi Villanueva. Flavi Villanueva nga gago nga adiktos. Galit ka kay Tatay Ligong ang bilatsing Iloy mo kasi iilan sa mga sakristan na ginapangtsupa mong bilatsing Iloy ka, sabi dyan noon sa mga
Yun nga po talaga sa totoo lang po, itong mga binibintang na mga criminal si President Duterte, kung criminal po ito, dapat ito, patay na ito. Alam naman po ni President Duterte na adik yan eh. Pero hindi naman po kasi ganoon. Itong si President Duterte. Kaya siguro kung alam lang ni President Duterte na magkaganyan, abay pinatay na nga yan. Maging ako, sabi ko nga, mabigyan lang tayo ng posisyon. Hindi tayo. Ako lang pala. Kung mabigyan man ako ng posisyon, halimbawa, sa next president, pagpapatayin ko itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Talagang ito. Susunugin ko ito ng bullshit na yan. Kasama itong mga yan nandyan sa mga kongreso. Itong pare na ito ang lagi nandyan sa laging nakasubsob sa bilat ni Dilima yan. Laging nakasubsob yan. Kasama itong si Treliling na sundalong kanin ito. Kaya wala eh. Kahit na magkita kami, wala na akong babasaging itlog yan ni Treliling. Yan, kaya ang babasagin ko na lang, yung bungo na lang niya ang babasagin ko. Pa nagkita kami. Anyway, baka saan pa mapunta itong aking nagsisimula na naman na kumulo ang dugo ko sa mga hayop na to. So, basta po kayo mga subscriber ko, ingat po kayo sa pagpili ng bigas ha. Marami pa po yan, hindi lamang po bigas, maging manok. Lahat po yan. Kasi ang sinasabi po diyan talaga, yung babae po na pinakita ko na sa inyo isang araw, talagang inapprove ng UN conventional ayun kung ano yun, na lasunin na lahat yung mga tao. At yan na po yung mga nangyayari na ang dami-dami na pong mga sakit yung mga tao ngayon dahil nga dyan sa mga nakakain na lason na yan. Ha? Kaya pasalamat na lang po talaga ako dahil hindi ako bumibili ng kwan. Lalo na po pala yung mga pansit-pansit kanton ha. Nako, iwasan nyo po yan. Dahil napakababoy po sa lahat ng mga factory na pinagtanungan ko yung mga empleyado doon. Talagang napakababoy po. Kaya basta lahat po. Basta ngayon ang sisimulan ko pong warning ang kayo talaga na para huwag kayong magkasakit. Magkakasakit po kayo pagka ganyan ang nabibili niyong pagkain. Samantalang kung tutuusin, lalo nung kumakain pa ako dati ng kanin, sa totoo lang po, pag may kanin ako at pansit canton, okay na po sa akin dati. Pero hindi na nga ako kumakain ng kanin, matagal na pong panahon. So, ayan po. So, ang gawin nyo lang po, kung gusto nyo magmerinda ng mga tinapay na yan, kamuti, balingoy na lang po. Kisa ba, bibili kayo ng pandesal. Yun palang arena na ginagamit dyan sa mga tinapay na yan ay kontaminado na rin po at hinahalawaan na rin po ng lason. Anyway, mahaba na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa walang kakwenta-kwenta kong channel. At siyempre sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.